Matagal nang wala sa uso ang love letters. Pero sa mga nakaranas sumulat o tumanggap nito, walang katumbas. Lalo na kung babasahing muli ang mga lumang liham ng pag-ibig at maibalik ang mga alaala. Halos isang taon kong hinintay na makausap kang muli. Forever yours. Ako si Willie. Ako si Tessie. Na noon ay nakatira sa aking tiyahin sa Tambo, Parañaque, kung saan ko siya unang nakita. Ito ang kwento ng aking una at huling pag-ibig. Napansin ko isang nagdadalaga na parang nagustuhan ko agad. Pag nakikita ko naman siya na nakatingin sa akin, naiinis ako. Tinanong ko, sabi ko, sino ba yung lalaking yon na laging nakatingin sa akin? Ang sabi sa akin ng kaibigan ko, si Billy yan, pamangkin ni Kaito. Nagbabakasyon dyan at gusto rin maghanap ng trabaho. Hindi nga nagtagal, ay sinulatan ko siya. Dear Tessie, marahil ay nagtataka ka dahil nakatanggap ka ng liham mula sa isang di kakilala. Hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Villamor de Torres, Billy ang tawag sa akin ng aking pamilya at mga kaibigan. Ipagpatawad mo kung hindi ko napigilang sumulat sa iyo. Sa bawat araw kasi na nakikita kita, mas lalong tumitindi ang aking kagustuhang mapalapit sa iyo at maging isang kaibigan. Lubos na gumagalang, Billy. Nung ako'y mapadalhan ng sulat, hindi na ako lumalabas ng bahay kasi nahihiya na nga ako doon sa kay Billy na wala na yatang oras na hindi lagi nandun sa may bintana at nakatingin sa amin. Kaya sabi ko doon sa kaibigan ko, sabi ko, huwag kang magdadala ng sulat dito, baka malaman ng tatay ko, magagalit yun sa'yo. Billy, nagulat ako nang makatanggap ng liham mula sa iyo. Ano ba ang naisip mo at patuloy mo akong sinusulatan? Pero ako'y nagpapasalamat sa iyo dahil tuwing binabasa ko ang iyong mga sulat, tila naiibsan ang aking kalungkutan sa tuwing mag-aaway ang aking mga magulang. Istrikto ang aking ama, sigurado akong hindi niya ikakatuwa kapag nalaman niyang nakikipagsulatan ako sa isang binata. Nais ko sanang ipakiusap sa iyo na kung maaari, huwag ka nang sumulat dahil baka ako'y mapagalitan. Hanggang dito na lamang, Tessie. Dearest Tessie, sana'y malaman mo kung gaano ako kasaya nang matanggap ko ang liham mo. Halos mapunit ko pa nga ito sa sobrang ligaya. Naiintindihan ko ang iyong ama. Marahil ganun lang talaga ang mga magulang, sadyang pinoprotektahan ng kanilang mga anak. Siguro ay panahon na rin para aking ipagtapat sa iyo ang aking lubos at buong pusong pag-ibig sa iyo. Kahit hindi pa kita nakakausap, alam ko sa aking puso na ikaw ay mahal na mahal ko. Lubos na umaasa, Billy. So walang tigil yung dating ng sulat sa akin na mahigpit ko namang itinatago sa tatay ko at ayaw ko ngang makita niya. Ang tatay ko, na kung tawagin doon sa lugar namin ay si Kailing, ay talagang mahigpit siya. Hindi siya palakibo, hindi nagsasalita. Pero sa tingin lamang niya at sa kilos niya, ay takot na kaming mga anak niya. Sa sulat lang kami nagkakaunawaan, nagkakaintindihan. Hanggang sa maging magnobyo kami, ay sa pamamagitan lang ng sulat. Naisip ko hanggang ganito lang ba kami habang panahon na
sulat na lang sulat, gano'n. Wala ba itong katapusan? Malungkot na malungkot ako nung panahon na yon. At hindi ko nga alam kung paano ang aking gagawin. Mabuti na lamang at mayroon kaming driver na napunta doon sa amin sa Makati. Yun ang pinakiusapan ko na kung pwede ho, pakibigay naman itong sulat kay Billy kasi hindi niya alam kung saan kami nakatira. Akin na nga yan! Sinasabi ko na nga ba, ikaw ang ginagawang tulay ng batang ito eh. Tensi, tigilan mo na yung mga kalokohan yan ha. Huwag mo na uulitin yan. Pagkatapos nung mahuli nga yung tagal-dala namin sulat na driver, naisipan ko na puntahan na lang sa bahay. Tessie, aking mahal, nalaman kong napagalitan ng iyong ama si Karemi, kaya't nawala na ng tulay ang ating mga sulat. Pero katulad ng pangako ko sa iyo, kailanman ay hindi magbabago ang aking nararamdaman, kaya hindi ako susuko. Alam kong magugulat ka sa pagbisita ko sa iyo, pero maglalakas loob na akong harapin ng iyong ama para formal na ikay ligawan. Ako'y nagdarasal na sana maunawaan niya ang ating pusong umiibig. Forever yours, Billy. Ito naman si Billy, ang sabi niya, pwede ba makahingi ng tubig? Nauuhaw ako. Kumuha ako ng tubig. Nung ibinibigay ko sa kanya, biglang dumating ang tatay ko. Ano ginagawa mo dito? Bakit hanggang dito nakakarating ka? Sabi niya, pag umulit ka pang pumunta dito, babariling kita. Inilabas ng tatay ko yung baril. Iniano dito sa kanyang sentido. Sabi niya, huwag ka nang babalik dito. Kaya nung panahon na yun, doon kami natuto magtagpo sa labas. Hindi ako maaaring magtagal. Kasi, magtana na tayo. Kaya talagang sumama nga ako sa kanya sa Novaliches, Quezon City. My dearest Tessie, alam kong sa oras na kinuha ka ng iyong ina ay hindi na kita makikita pa. Lubos akong nagdadalamhati, pero pinapangako ko, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa iyong pagmamahal. After a year, palagi akong isip mga sa Baclaran, ay may pwesto naman yung mother niya doon. Tumadaan ako doon, nagmamana ako, gano'n. Sabi niya, sige, papupuntahin ka dito, punta ka ng Miyerkules. Kasi, Akala ko hindi na tayo makikita. Noon nga nung nag-uusap na kami, sabi niya, anong plano mo? Eh sabi ng tatay, mag-aaral ako uli. kasi sumama ka na sa akin sa turo. Hindi na tayo magtanan lahat. Nung magtanan kami ng pangalawang beses, nalaman ko na hindi na kami pwede niyang paghiwalayin sapagkat buntis na nga siya. Ano ba ang plano niyo sa buhay? Pwede ko kayong bigyan ng jeep habang buhay kang maging driver? Dahil sabi ng misis ko, mag-aaral, pumasok na ulit tayo. Sabi ko, tama na po siguro yung 4 to 5 years kasi may anak na ako, may pamilya na kami. Hindi. Gusto ko kumuha ng doktor. Sinunod ko siya. Kada semester, ini-intrigue ako yung class card ko. Ano ba ibig sabihin yan? Ano ba yung grade yan? Yung mga 1.5, 1.2, gano'n, no? Di pinapaliwanag ng asawa ko, ganito po yan, mataas po yan. Gusto ko patunay na ako'y sumusunod para sa kagandahan ng kapalaran ng pamilya ko. Kaya nung si Billy ay makagraduate, umiyak na umiyak ang tatay ko. Sabi niya ngayon, nakakatiyak ako na magandang magiging kinabukasan ninyo, sabi niya.
Yung tagumpay ng pamilya, talagang utang na loob sa kanya. At kung dahil sa desisyon niya at kung hindi man magmatigas ang ulo ko, hindi rin masusunod yun, di ba? Nagsikap din ako sa kanyang kagustuhan. Minsan may time pa rin na binabasa ko siya kasi natutuwa ako. Pero sabi ko, alam nyo, yung sulat na yan, kaya ko itinabi lahat yan. Sabi ko, napakahalaga sa akin yan dahil nandyan lahat yung mga pangako ng Papa. Dear Ma, ngayong nalaman mo na kung gaano ka kamahal sa akin, na talagang tayo ay para sa isa't isa, sa kaibuturan ng aking puso, ay ikaw lamang ang nakadambana at sa mga sandali ng kalungkutan at bighati, ay dagling napaparam kung nasa piling kita. Papa, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos at ikaw ang ibinigay niya sa akin bilang kabiyak ng aking puso. Hayaan mong suklian ko ng iba yung paglilingkod, ang kabutihan mo. Sana sa huling sandali ng ating buhay ay masasabi natin kay Lord, mission accomplished tayo. Mahal na mahal kita. You're the best husband and the best father of our children. Kahit na ako ang may pagkakamali, ikaw pa rin itong nagpapakumbaba. Kaya maraming salamat. And then, Salamat. love you.